tayo dito. Kasi I'm pretty sure marami tong recipe for apple chutney. Kasi nung naghalongkat ako noon dito, meron talaga ako nakita ito, apple chutney nga. Okay. Bumili talaga ako dito ng ng pickling spice mga loves. Ito pala yung sinasabi nila na pickling spice. Kasi we got plenty of apples here and we need to use them. So, we need to do that. Right, let's get on with it. Pero before that, before tayo ng apple, mag-aadobo lang ako ng manok. Tapos, kailangan natin gumawa ng puto kasi meron akong puto mixture dito. Ito, pa-expired na to next month. Sayang naman kung hindi gamitin. Ito, saan yung it says October 17, 2025. So, unahin natin to kasi mabilisan ito. So, yung paano to gagawin, nandito naman sa box. So, madali lang yan. So, instead na water yung ilalagay ko dito, milk yung gagamitin ko. Anyway, I just checked sa fridge namin. Yung milk namin mga love, sobrang kaunti lang. So, we're gonna use water. Pasensya nyo na kung ito yung pagmumukha ko kasi sobrang pagod ako sa trabaho. 4 days straight, 1 day off, and then 3 days ulit tomorrow. Kaya, I'm tired, but I'm trying to do things right. I'm pretty sure it will be alright. Kasi originally, water naman yung sinabi dito. Pero mas malinamnam siguro ba pag milk yung ginamit. Kasi last time, 2 pakete kasi to. Last time, ang ginamit ko, milk. Sugar, 1, 2, yan na, na-blend na lahat. Then maglagay tayo ng oil. And ito na din yung ating steamer. So, 3 layer. So, magpapainit lang tayo ng tubig and then maglasan natin yung ating molder kasi medyo matagal-tagal na itong hindi nagamit. Last time na nagamit ko to is nung gumawa din ako ng puto. Kulo na yung ating tubig kaya magsisimula na tayo maglagay ng puto. So, papahiran ko lang yung molder ng oil. Ba to para hindi maging messy. So, na nga lang. Laganyan na lang natin. Takpan. So, ito yung natira. Merong 4 pa siguro dito. 4 na molder yung maggamit. So, meron ako ditong 5 chicken thighs. So, ilalagay ko na sila lahat sa isang kaldero mga loves. Hindi ko napipirtuhin yung manok, etc. Basta okay na to para sa akin. So, peppercorn, bay leaves. Ako lang naman yung kakain dito. So, para sa akin masarap to kung may iba kayong pamamaraan kung paano gumawa ng chicken adobo. So, i-weigh nyo yun. Ito, weight ko. Tansya-tansya lang ba? Wala
wala na itong measurement. Then, maglalagay ako ng kaunting sugar. Then, vinegar. Naubusan ako ng dato puti na vinegar, kaya ito na lang yung gagamitin ko. Yan na. Yung ating puto, malapit na ding maluto. Kita niyo yan, umaalsa na. Hello, I'm still here in the kitchen. And kanina, grabe yung iyak ko dahil dito. Yan. Ang dami ba namang onion na kailangan? So, yung kailangan natin na onion is 1 pound. So, ang dami. Yan. And we need 2 pounds of apples na binalatan na at wala na yung core niya. So, ito magbabalat na ako. So, this is a challenge. Uubo ako mga loves kasi masakit yung dito ko. Yan o. Masakit siya kasi sumag din namin kahapon. Grabe. Walang pahinga. Kaya I need a rest. Kasi tomorrow balik na naman ulit. Nagko-compression stockings naman ako pero kahit pa nagko-compression stockings ako, pag sobrang matagalang pagtatayo, minsan talaga sumasakit yung yung legs. Ito na siya mga love. So, we have 907 grams of apple. So, kakain na muna ako and then babalikan kayo kasi gutom na ako. And sobrang bango ng ating adobo. Alright, magsisimula na ako magluto. Kompleto na din yung ating ingredients. So, nandito na yung ating vinegar, sugar, sultanas, onion, and apple. And ito yung ating pickling spice na tinali ko na. So, first step is put the onion down into saucepan with 1/8 pint vinegar and simmer until nearly soft. Soft na yung ating onion, so ilalagay ko na yung ating apple. Fruits, a teaspoon of salt, ginger, and then yung pickling spice. And a little bit more of vinegar ulit. Para hindi masunog yung ating mixture. Then, i-mix natin.
Mix, mix. Kumukulo na yung ating tubig. So, ilalagay na natin itong ating mga jars na gagamitin para sa ating chutney. Itong maliliit muna yung ginagamit ko kasi hindi ako sure kung magagamit ko ba ito lahat. I'm not sure mga loves. But we'll see. Haluan natin yan sila. Ito na yung chutney natin. So, nailagay ko na din yung sugar and the rest of the vinegar. Malapit na ito matapos. Kaya ita-transfer na natin to sa jars. Mainit na mainit to. I don't know kung paano ko to mapamagpadali mga loves, pero just do what we can. Naku, nagkalat. Lagay natin sa kumukulong tubig. So, ito na yung chutney natin. 5 jar yung ginamit ko. So, yung iba, I put them away already. So, yeah, see you in 4 weeks. Hopefully, mag-keep sila mga loves ng mabuti, no? At hindi sila mag-mold ba. I'll try my best naman na i-boil, tapos alam mo yung sterilize talaga ba. So, hopefully, hindi siya mag-mold.